Yun, magandang araw mga kasabong. So, ito na pala, pinapakita ko sa inyo yung bagong pisa ko na Gilmore Hatch. Yan na sila mga kasabong, oh. Yun. So, 2 days old na to mga kasabong. Yun, nakuha ko nung Monday. Newly hatch pa lang sila. Tapos ngayon ay Wednesday. So, yun. 2 days na sila. So, ang kwento nito kasabong, 11 yung pinapa-incubate ko. Tapos naiwan yung dalawa kasi although nabiyak na yung itlog, pero hindi pa nakalabas yung sisiw. So, 9 to lahat yung napisa. Technically, 9. So, almost 100% yung hatch percentage, which is maganda na yun kasabong, kasi mga previous kong pinapa-incubate, minsan dalawa lang, tatlo. Yan, so this is good na. So yung tatanungin nyo kung anong ginawa ko, so subo lang yun, yung mga bulik ko, sinsubo ko lang dun sa Gilmore Hatch ko na babae. Tapos pagka na may itlog, ginagawa ko mga kasabong, sinisipirit ko, tinatanggal ko agad sa kulungan, tapos binabalot ko ng tissue, nilalagay ko sa rep. Yun, hanggang ano na, dumami-dami na. Yun na yung time na pina-incubate ko na sila. So maganda naman resulta. Sa kailangan i-wrap nyo lang ng tissue, tapos ilagay nyo sa rep. Yung simple tip na rin para yung similya hindi kagad na tutunaw. So far so good, oh. Ganda, lulusog sila. Ay, yung mga Gilmore Hatch ko, yan, ang gaganda. Tingnan natin ang palapitan. So kunin ko sila. Ito, ayan. Na-excite ako nito mga kasabong kasi yung chinik ko yung mga Gilmore Hatch, mga pula sila eh, more on pula, pero pansin ko mga dirty feet. Ayan, pula, mga pulang sunog. So, parang alimbuyugin, pero ano eh, hindi rin eh, kasi medyo malinaw-linaw siya sa alimbuyugin eh. So tingnan natin, kasi kung magpipikom to, tingnan yung straight comb or picom. Kasi ang ginamit ko kasi nito na lalaki, yung mga dirty dome ko, mga bloodline nun, tumakay pa sa pool tayo. Bloodline nun, Tornado Hatch eh, pero crosses na rin yun ng Melsim Black. Tapos may ano na rin siya na ano, ng mga Peruvian. So, diba? Maganda. Teka, kubas mo na. So, pansin nyo mga kasabong, dito sa small cage lang ginamit ko. Sa loob lang to ng bahay. Kasi baka dagain. Tapos morning kapag may time ako, anuan ko dun sa araw. Ayun, nakakatuwa. Madami sila. Kuha pa tayo ng isa. This one. Na-excite ako kasi hindi na ako ulit nakahawak ng mga red na ano, mga pulang.
Since huling hawak ko yung hatch ko pa dati, it was 10 years ago. So this is my first time ulit na makapag handle ng mga red black, mga black na red na bloodline, yung mga manok na pula. Kasi nag-sweater ako before, hindi kasi ako lumulusot sa pula, so nag-venture ako ng different bloodline hanggang na-hook ako doon sa sa gray. Tumagal ako sa gray, yun yung nagpapanalo sa akin eh. So tapos mga off color na ako, tapos bulik, and this time nagpula din, although may infusion ito ng mga black ko, mga off color ko. Kasi mga gray ko nandito pa rin yan eh, kasi yung bloodline ko more than 10 years na hindi ko pinapatay. So tuloy-tuloy lang yung bloodline ko, pinokroses ko lang ng different hen pag may nakusunadaan ako. So this time crosses ko naman ito Gilmore Hatch. So first time ko rin mag-cross ng Gilmore Hatch. Ayan, kuha pa tayo. Ito may black dito. Ayan, ito black ko, yung dirty fit to. Lumabas yung ng nito, bulik. So mag-be dirty fit to eh. Ayan. Ayan. Sana limbuyugin. Napansin ko parang madaming lalaki mga kasabong eh. Ayan. Sana wala lalaki. Pero for rin to, wala naman akong kulungan. So nangyari nito pang benta ko. Pang benta din siya, for sharing na rin to. Kasi number 1, wala akong kulungan eh. Ilan nakita, wala naman akong cage kasi nasa loob tayo ng village. Mapalad na ako, pinapayagan ako kapitbahay ko, kasi sinabi ko nga therapy ko nga yung pagmamanok. Sinabi ko na baka pwedeng mag-alaga ng manok, kasi hindi sa pasanay nang wala akong pinapatuka na hawakang manok. Therapy ko kasi yan eh, for so many years. Ayun, yan sila oh. So yung mga kasabong, mabilis lang na yan lumaki. So yun, pinapasilip ko lang sa inyo kasi nagsalita rin ako doon na nagpiparing na nga ako. So ayun, tapos yung mga malapit na, yung isa kong lalaki, si Casimiro, na kay Tito na ginamit din yata sila laban namin mga December siguro. Tapos yung si Pacquiao, yung matangkad, ayun, dadalhin ko na rin dun sa katrabaho ko. Lalaban naman siya sa Pasay Cockpit Arena, siguro mga December din, susubukan din niya. Yun na, kaya wala na rin akong alagaan. So nung minake sure ko na nakapagpapisa ako, didispose ko na rin para ito na naman yung alagaan ko. Ayun, ganun lang naman ako kasabong. Hindi naman ako talaga ko tamang alaga lang. Yan, di ba? Nakakatuwa oh. So yun mga kasabong, so yan, pinapasilip ko lang sa inyo. Tagal-tagal na rin ako nakapag-upload eh. So naisipan ko lang na ipakita to, na pag may time ulit ako at sisipagin, may papasilip ko rin sa inyo update nito kung mabubuhay ba talaga sila lahat. Pero so far so good naman, mabubuhay naman, kasi nung kinuha ko to, ayaw at talagang ibigay nga sa akin nung sa incubation kasi kakapisa lang eh. So nung nakita ko, hindi, pwede na yan, sabi ko, dinala ko na, nandun na ako eh. After a week ulit ako available, dinala ko na, inassured ko na kaya ko, which is kaya naman talaga, as long as kita mo na yung sisiw na nakakatayo na, na yun, lakas na yun. May ilaw naman dito eh, kaya makaka-survive talaga yan. Big chance to survive na yan. Tapos umiinom na, diba? So pag nakainom na yan mga electrogen, wala na, electrolytes, mabilis na yan. Basta
I'll make sure na clean yung cage lagi. Yun kasi importante dyan eh. Hindi, kasi bacteria yan eh, namumuo. Yung bacteria pag hindi malinis yung cage, yan, formation of bacteria mangyayari dyan. Then nag-start sila nagkakasakit. We will make sure talaga na clean lagi yung cage. Itong cage na to, actually ang liit lang nito. Kasi I expect na konti lang din mapipisa. Pero palalakihin ko lang sila ng konti eventually, tapos yun na, ta-transfer na natin doon sa vacant na naman yung dalawang cage doon eh. Yun lang naman, nakakatuwa lang ulit no? May mga bagong bibis na naman ang alagaan. Gilmore Hatch na to mga kasabong. So I'm looking forward to this bloodline na very, lagi ko nga sinasabi, na miss ako time to time kasi we're just like scientists. Pag-produce tayo ng new elements, new product, diba? Sariling gawa mo to, this is your creation, kaya nakaka-miss lang panoorin, so, diba? So this Phil Gilmore Hatch, diba? Alright mga kasabong, diba? Laki na rin yan. Hindi na namalayan after a week identify na to kung sino yung mga lalaki. Pero based on my experience, nakikita ko ang daming lalaki nito, which is very nice, promising, diba? Siyempre bibenta ko rin yan para makabawi man lang sa mga patuka. Diba? Yeah, nakakatuwa. This seems like healthy, diba? Naantok na sila. Ano na yan, mag-11 na pala ng gabi mga kasabong. So actually patulog na ako eh. Naisip ko lang mag video muna kasi tahimik na, kasi 11, mag-11 na. Panood ko lang ng PBA, papaantok, tulog na lahat sa bahay, ako na lang gising. Alright nakakasabong, enjoy lang tayo sa pag-aalaga. Ito yung natin passion pag passion masaya siyempre, diba? Like I said, I'm not into gambling talaga, more on passion lang, alaga. Sa Negros may 1 hectare kami doon na lupain, galing sa mama ko kasi nag-iisa lang si mama, tapos wala naman siyang mga kapatid, so yung lupa doon available. So I'm planning in the future patayo ko doon ng farm, kahit maliit lang, pagka lang naman, plano lang naman the future, diba? Para mag-expand naman natin yan, yung limited lang yung stock yung maalagaan natin, diba? At saka itong mga bloodline ko na ito, more than 10 years na di ko pa rin yan iwawala dahil pinaghirapan ko na yan time, effort, diba? I spend so many years, kaya ina-upgrade ko lang, ina-upgrade. May nakita akong new bloodline sa mga tropa kursanada ko, konting lang pala trivia, yung bloodline ko ng Gilmore Hatch na ginamit, sabi ng tropa base lang naman sa kwento niya, galing sa Gold Quest Game Farm kay Miss Osang. I don't know kung really totoo man, pero I truly believe naman kasi yun ang pagkasabi niya. At siguro naman hindi ako ini-etchos kasi may mga tao naman, person behind na nakausap ko rin, na which is na may connection doon kay Usang mismo. Ayoko na banggitin, pero nakausap ko siya personally at sinabi rin niya kasi kaya magkakaibigan sila Alright, kasi nakabitawan ko rin yun ng manok ko, kaya nakausap ko yung tao na yun. At maganda naman, mukhang maganda kasi yung Gilmore Hatch na hen na ginamit ko maganda, high station.
At ito na nga yung mga anak. Pag unti-unti na tayo nakakuha ng mga magagandang mga manok, mga kasabong. Natutuwa ako. From Peruvian. Yung Greco nanggaling din ng Australia, galing sa tatay ng kapitan namin. Yung mga talisay ko before na nagpapanalo din. Ayan, ito na yun. Tapos yung Tornado Hatch ni Tito na galing din sa Laguna Breeders Club, pati yung Peruvian, ito na rin yun. May crosses na rin to. Ay, Tappy Gray Peruvian niya, galing din yun sa Laguna Breeders Club. Kasi nandito tayo sa Laguna, kaya may access tayo. Tapos yung Melsim Black ko, galing din sa Batangas, sa farm. Diba? Yun na yung mga ano na yan. Ano na to, impures na to, crosses na to. Ito pa yun, di ba? Nasa dugo na nila yan. Kaya medyo maganda na rin yung foundation yan. Yan, patuloy na lang natin i-upgrade. Sige na mga kasabong, medyo lumalalim na rin yung gabi. Nantok na ako. Alright, have a nice day and God bless us all.